Nakilala namin kamakailan si Mamuka Tektumanashvili na mula sa bansang Georgia. Isa siyang mataas na opisyal sa isang special force sa loob ng maraming taon. Bakit niya naisip na hindi ang pagtatanggol sa bansa ang pinakamataas na karangalan na makukuha ng isang tao? Ito ang kanyang kwento. Sa loob ng 18 taon, nagtrabaho ko sa isang special unit para sa seguridad ng presidente. Kailangan ng matinding sakripisyo sa misyon na ito. Halimbawa, ang una at huling sasakyan ng mga gumagwardya sa presidente ay bahagi ng unit na ito. Kaya kapag sinalakay ang presidente, kami ang unang tatamaan ng bala. Sa huling 10 taon ng aking serbisyo, nagturo ako at nagsanay ng mga magiging gwardya ng presidente sa hinaharap. Dapat na walang kinatatakutan ng mga nagtatrabaho dito. Dapat silang maging mga profesional at iyan ang itinuro ko sa kanila. Mahal na mahal ko ang trabaho ko. Talagang makabayan ako. Matindi ang paggalang ko sa bandilan ng aking bansa. Sa isang bag, dala ko ang aking armas at ang bandila. Lubhang nakaugat sa akin ang pagiging makabayan anupat handa kong bugbugin ng isang tao dahil iba ang kanyang lahi. Inakala ko noon na hindi papayagan ng Diyos ang mga taong kagaya ko na lumapit sa Kanya. Minsan, dumalaw ang mga saksi ni Jehovah at nangaral sa aming mag-asawa. Lubhang interesado kami sa katotohanan anupat gusto pa nga ng misis ko na mag-aral ng Biblia. Pero dahil sa naririnig kong mga chismis tungkol sa mga saksi, ipinasya kong tingnan muna kung disente ang kanilang mga pulong at saka ko lamang papayagan ang aking misis na sumama sa kanila. Tuwang-tuwa ako pagkatapos ng pulong. Maayos, palakaibigan at palangiti ang lahat. Natanto ko na wala pala akong dapat ikatakot. Sa katunayan, magiging kapaki-pakinabang pa nga sa misis ko ang pakikisama sa kanila. Di nagtagal, ang aking asawa at panganay na anak na babae ay nabautismuhan. Para sa akin, masayang kasama ang mga saksi ni Jehovah. Nang maglao, nag-aral din ako ng Biblia. Alam kong marami akong dapat baguhin, pero pinipigilan ako ng aking trabaho. Higit pa riyan, para sa akin, mas mahirap pa ang mangaral at magbahay-bahay kaysa makipagdigma. Iginalang ko ang mga saksi ni Jehovah sa kanilang paninindigan at lakas ng loob. Unti-unti gumanda ang pag-uugali ko. Gusto kong magbitiw sa aking trabaho at ipaalam sa aking mga kasamang tungkol sa aking mga paniniwala. Kaya isinulat ko ang mga talata ng Biblia na natutuhan ko at idinikit ito sa dingding ng aking opisina. Nagsimula na rin ako mag-isip kung ano ang magiging trabaho ko kapag nagbitiw ako. Kaya nagpasya akong mag-aral ng isang kasanayan. Nagsimula rin akong bumili ng mga kagamitan para maging handa na alagaan ng aking pamilya. Naisip ko na panahon na para magpasya. Ang isa sa pinakamaligayang araw ng aking buhay ay ang araw ng magbitiw ako sa aking trabaho. Mula noon, may aalay ko na ang bawat minuto ng aking buhay kay Jehovah ng may malinis na budhi. Sa loob ng ilang buwan, nabautismuhan ako. Noong una, nahihirapan kaming makaraos, pero tinuruan ako nito na magtiwala kay Jehovah. Sinikap ko na unahin ang paglilingkod kay Jehovah. Talagang pinahalagaan ko ang suporta ng aking mga kapatid at ang pakikisama sa kanila. Noong una, sinusunod ko ang mga utos ng tao, na ang ilan ay sapiltan kong ginagawa. Pero ngayon, masaya ako na tuparin ang atas mula kay Jehovah na may espiritu na kagaya ni Propeta Isaias na nagsabi, "Narito ako, isugo mo ako." Nagpasya kaming lumipat kung saan may malaking pangailangan at dahil dito naging lalong malapit ang aming pamilya sa isa't isa. Ito ang bag kung saan inilalagay ko ang aking armas. Pero ngayon, Biblia at literatura sa Biblia ang laman nito. Noon, hindi ko akalain na makakapagbahay-bahay ako. Pero ngayon, kumbinsido ako na totoo sa aking kalagayan ang sinabi ni Jesus. Ang lahat ng mga bagay ay posible sa Diyos.
Si Brother Tektumanashvili ay isa na ngayong elder at nag-regular pioneer siya mula pa noong 2014.